Good morning, sir. Good morning, everyone. So, for today's topic, we are going to tackle the criminal law. So, yung criminal law is parang rulebook siya for what's considered crime, kung bakit mali, and ano yung mangyayari if someone breaks the law. It's part of the local laws that apply in a state and is seen as public law because it shows the state's power to punish people who do wrong and what people have to do. It's public law because crimes are seen as against the states, and substantive because it decides what rights people have, what they need to do, and what the consequences are, not just how to handle the cases. Next is, what is the difference between malum in se and malum prohibitum? So yung malum se po is refers to acts that are inherently wrong or evil. So yung mga brutal po na cases such as murder or theft where the immorality of the act exists regardless of any law. Intentional felonies are always in this category, and good faith or lack of criminal intent can be in defense unless the act results from negligence. Yung malum prohibitum naman, on the other hand, refers to the acts that are wrong only because of a law forbids them, such as certain regulatory, yung mga traffic violations and wrongdoing is determined by law rather than immorality. Importantly, not all violations of special law are malum prohibitum. If the act is inherently wrong, even if penalized under a special law, it remains malum in se, making intent and good faith relevant defenses. Scope of application. Pinapakita nito ang extraterritorial application ng batas kriminal ng Pilipinas. Ang ibig sabihin, may mga piling krimen na mananatiling napaparusahan ng Pilipinas kahit nagawa ang mga ito sa labas ng teritoryo. Layunin ng Artikulo 2 na tiyakin na ang ilang seryosong paglabag, lalo na yaong may kinalaman sa interes, seguridad o soberanya ng Pilipinas, ay hindi makakatakas sa pananagutan kahit saan man ginawa ang krimen. Dumako naman tayo sa kung ano nga ba ang extraterritorial. Tumutukoy ito sa paglalapat ng revised penal code sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ibig sabihin, lahat ng krimeng naganap sa loob ng bansa, sa lupa, katubigan at himpapawid ng Pilipinas ay sasaklawin at paparusahan ayon sa batas kriminal ng Pilipinas, anuman ang nasyonalidad ng gumawa ng krimen. Ano nga ba ang mga halimbawa ng extraterritorial application ng revised penal code? Ang unang halimbawa ay pagnanakaw na naganap sa loob ng Pilipinas. Pangalawa, pagpatay o pananakit sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Pangatlong halimbawa nito ay krimen sa loob ng barkong nasa katubigan ng Pilipinas. Halimbawa, may naganap na krimen sa isang barko habang nasa karagatang sakop ng Pilipinas. Extraterritorial ito dahil nasa teritoryo ng bansa. Siyempre, kung merong intraterritorial, meron naman tayong extraterritorial. Ito naman ay tumutukoy sa paglalapat ng revised penal code kahit sa labas ng teritoryo ng Pilipinas. Ibig sabihin, may mga tiyak na krimen na maaaring parusahan ng batas ng Pilipinas kahit naganap ang mga ito sa ibang bansa, lalo na kung sangkot ang interes, seguridad o soberanya ng Pilipinas o kung ang gumawa ng krimen ay may kaugnayan sa Pilipinas. Mga halimbawa naman ng extraterritorial application ng revised penal code ay ang mga sumusunod, kagaya ng pamimeke ng pera ng Pilipinas sa ibang bansa. Halimbawa, ang isang Pilipino mga nag-imprenta ng peking piso sa Japan, kahit ginawa ito sa ibang bansa, maaaring parusahan pa rin siya ng Pilipinas. Sumunod ay krimen laban sa pambansang seguridad. Halimbawa, isang Pilipino ang nakipagsabuatan sa ibang bansa para pabagsakin ang pamahalaan ng Pilipinas, saklaw pa rin ito ng batas ng Pilipinas. Meron ding krimen na ginawa ng public officer ng Pilipinas habang nasa abroad. Halimbawa, isang embahador ng Pilipinas ang tumanggap ng suhol habang naka-assign sa ibang bansa. Mananagot pa rin siya sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Territoriality, pagiging territorial. Ano ang ibig sabihin nito? Ang batas kriminal ng Pilipinas ay may bisa lamang sa loob ng teritoryo nito. Ano ang sakop ng teritoryo? Kabilang dito ang mga lupa, ang buong kalupaan ng Pilipinas. Second is tubig. Ang mga internal waters tulad ng mga ilog at lawa
at territorial sea ng Pilipinas. Next is himpapawid, ang airspace sa ibabaw ng lupa at tubig ng Pilipinas. Philippine ships and aircraft kahit saan man silang naroroon. Mayroon bang exception? May mga kaso kung saan ang Pilipinas ay maaaring magkaroon ng jurisdiction sa mga krimen na ginawa sa labas ng teritoryo tulad ng counterfeiting of Philippine currency. Kung ang panloloko ay nagaganap sa ibang bansa ngunit nakaka-epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Next is crimes committed by Philippine public official. Kahit saan man sila naroroon, and bakit nga ba mahalaga ito? Ang pagiging teritorial ng batas kriminal ay nagtitiyak na ang Pilipinas ay may soberyan sa loob ng kanyang sariling teritoryo. Ito rin ay nagbibigay ng seguridad sa mga mamamayan at dayuhan na nasa loob. Ang pangatlo naman ay prospectivity. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi maaaring parusahan ng isang tao para sa isang aksyon na hindi pa itinuturing na krimen nung ginawa niya ito. Ano ang ex post facto law? Ito ay isang batas na nagpaparusa sa aksyon ng legal nung ginawa ito. Ang ex post facto law ay pinagbabawal sa saligang batas ng Pilipinas. Kailan nagiging epektibo ang isang batas kriminal? Karaniwan ng isang batas kriminal ay nagiging epektibo sa 15 days pagkatapos itong mailathala sa official gazette o isang pahayagan ng general circulation, maliban kung mayroon ibang tinakdang petsa sa batas mismo. Bakit nga ba mahalaga ito? Ang pagiging prospective ng batas kriminal ay nagtitiyak na ang mga tao ay may sapat na kaalaman tungkol sa kung ano ang illegal at illegal. Ito rin ay nagpoprotekta sa mga tao mula sa arbitraryong pag-uusig. Equal protection. Pantay na protection. Ang nakasaad sa Section 1, Article 3, Bill of Rights ng Saligang Batas ay no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugan na ang lahat ng tao ay may karapatan sa pantay na proteksyon ng batas. Hindi maaaring tanggalan ng buhay, kalayaan o ari-arian ng sino mang na hindi dumadaan sa tamang proseso ng batas. Hindi rin maaaring ipagkait sa sino man ang pantay na proteksyon ng batas. So, paano ito nakaka-impluwensya sa paggawa ng batas kriminal? Kailangan tiyakin ng Kongreso na ang batas kriminal na kanilang ginawa ay hindi nakakadiskrimina o nagbibigay ng pantay na pagtrato sa mga tao. Ang batas ay dapat na applicable sa lahat ng tao sa parehong sitwasyon. Halimbawa is, hindi maaaring gumawa ang Kongreso ng batas na nagsasabing mas mabigat ang parusa sa isang krimen kung ang gumawa nito ay mahirap kumpara kung mayaman. So, due process. Ano nga ba ang ibig sabihin ng due process? Ang due process ay nangangahulugan na kailangan sundin ang tamang proseso ng batas bago tanggalan ng buhay, kalayaan o ari-arian ng isang tao. So, dalawang uri ng due process. Ang una is procedural due process. May kinalaman sa paraan ng pagpapatupad ng batas. Kailangan sundin ang tamang hakbang tulad ng pagbibigay ng abiso, pagkaroon ng pagdinig at pagkakataon magbigay ng depensa. Pangalawa naman is substantive due process. May kinalaman sa nilalaman ng batas, kailangan makatwiran at naaayon sa saligang batas ang nilalaman ng batas. Pag-usapan naman natin ang Non-Imposition of Cruel and Unusual or Excessive Fine Act. Ayon dito, kinakailangan sundin ng batas ang mga karapatang pantao na nagbabawal sa pagpaparusa sa sinumang walang wastong proseso ng batas. Ito ay nagpapakita na ang Kongreso ay may limitasyon sa paggawa ng mga batas kriminal upang mapanatili ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino sa tamang proseso. Sunod naman ay ang constitutional limitation on the power of Congress to enact penal laws in the Bill of Rights. Ang batas na ito ay nagbabawal sa pagpapataw ng mga malulupit at di pangkaraniwang parusa o labis na multa. Bukod pa rito, ipinagbabawal nito sa bansa ang paggamit ng parusang kamatayan. Ang layunin ng batas na ito ay protektahan ang mga karapatan ng tao, pati na rin ang pagtiyak na ang sistema ay hustisya ay patas at hindi nagpapahirap sa mga tao. Good morning. I'm Gonzales Nathaniel and I was assigned to report the elements of criminal liability. Good day everyone.
My report focuses on the elements of criminal liability, particularly on Article 4 of the Revised Penal Code and the concept of aberiato ictus. Criminal liability. Criminal liability refers to the legal responsibility of a person who commits a crime under the law. A person may still be held liable even if the result of the act is different from what was originally intended. Article 4. Criminal liability. According to Article 4 of the Revised Penal Code, criminal liability should be incurred by any person committing a felony, although wrongful act can be different from that which he intended. This means that as long as a person commits a felony with intent, he is responsible for the consequences of his actions, even if the outcome was not what he planned. One situation covered under Article 4 is called aberiato ictus. Aberiato ictus happens when a person directs an attack or blow an intended victim, but because of poor aim or accident, the blow hits another person instead. In this case, the intended victim and the actual victim are both present at the scene. The offender is still criminally liable because the act was intentional even if the victim was different. Example, may isang tao na naghagis ng bato para saktan si tao A. Pero dahil mali ang kanyang tira, hindi si tao A ang tinamaan, kundi si tao B na nasa malapit lang. Kahit hindi si tao B ang target, mananagot pa rin sa batas ang naghagis ng bato dahil may intensyon siyang manakit, may nasaktan dahil sa kanyang ginawa. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng makalusot sa pananagutan dahil lang sa mali ang tinamaan. So for that conclusion, criminal liability is based not only on the intention of the offender but also on the consequences of the act. Under Article 4, the law ensures that a person cannot escape responsibility simply because the result of his action was different from what he intended. Aberiato ictus clearly shows that intent to commit a crime is enough to establish criminal liability. Crimes against person ay tumutukoy sa krimeng direktang lumalabag o nakakasakit sa buhay, katawan, kalayaan at dignidad ng isang tao. Kabilang dito, ang mga gawain nagdudulot ng pisikal na pinsala, panganib sa buhay o pagkitil ng buhay ng biktima. Pangalawa, mga elemento ng murder. Ang pagpatay ay nagiging murder kapag ito ay ginawa na may mga nagpapabigat sa kalagayan tulad ng panlilinlang o biglang pag-atake. Pinagplanuhan. Kapag ang pagpatay ay pinag-isipan at plinano bago gawin. Kalupitan. Kapag labis na malupit ang paraan ng pagpatay. Pangatlo, may kapalit na bayad. Kapag nagpatay ng isang tao at may kapalit na bayad. Destructive means, mapanirang paraan sa paggamit ng paraan lubhang mapaminsala. Homicide. Ang homicide ay isang krimen kung saan sinasadya ng isang tao na kitilin ng buhay ng iba. Pero ito ay pasok sa kategorya ng murder. Parasite, pagpatay sa magulang o infanticide, pagpatay sa sanggol. Ibig sabihin, walang sapat na elemento na pangyayari paraan matawag itong ibang uri ng pagpatay. Simple lang po, ang murder po ay pinagplanuhan at ginagamitan ng dahas. Habang ang homicide naman po ay parang hindi sinasadya o hindi pinagplanuhan. So, ngayon naman pag-usapan natin yung rape, when and how committed. Rape may be committed either by sexual assault or intercourse and is punishable when done through force, intimidation, abuse, fraud, or when the victim is under 12 or incapable of consent. Halimbawa, sinasaktan ka or pinagbabantaan or tinatakot o di kaya kahit pumayag yung biktima basta under siya ng minor or under 12 years old is matatawag natin siyang rape. Halimbawa naman is yung biktima is may diferensya sa pag-iisip or wala sa katinuan.
kahit pumayag yung biktima is matatawag pa rin natin siyang rape. So, next naman is Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, RA 9262. Ang batas na to is pinirmahan ni former President Gloria Macapagal Arroyo noong March 8, 2004. So, ano nga ba ang VAUSE or Anti-Violence Against Women and Their Children? So, ang batas na to is to protect women and their children from physical, sexual, psychological, and economic abuse, covering acts committed within or outside the family home. Halimbawa, hindi ka sinusuportahan ng asawa mo sa mga gastusin sa anak mo. So, liable ka sa VAUSE or RA 9262. Ang kapwa babae ba ay paaaring maging liable sa VAUSE or RA 9262? Ang sagot po dyan is yes. Ang example nito is, halimbawa, mayroon kang girlfriend na lesbian, tapos sinasaktan ka. So, yung lesbian na yon, magiging liable siya sa VAUSE or RA 9262. Robbery or pagnanakaw na may dahas o pananakot. Ito ay ang pagkuha ng personal na ari-arian ng ibang tao na may layuning makinabang na ginagawa sa pamamagitan ng dahas o pananakot sa tao. O kaya naman ay paggamit ng persa sa mga bagay, halimbawa, pagbukas ng pinto o kahon sa pamamagitan ng persa. Sa madaling salita, robbery ay pagnanakaw na may kasamang pananakit, pananakot o pamimilit, kaya mas mabigat ang parusa nito kumpara sa ordinaryong pagnanakaw. So, crimes against property. So, who are liable for theft? Robbery. So, basically, stealing ito. So, ano nga ba yung robbery? Robbery is committed by any person who takes personal property belonging to someone else with the intent to gain, and does so by using violence, intimidation, or force. A person is guilty of robbery if the taking is not peaceful and not involve harming, threatening, or frightening the victim, or breaking or forcing objects to get the property. For example, yung lalaki, tinutukan niya ng kutsilyo yung isa pa lalaki and nagdemand ng mga wallet, tas gumamit ng force, sinuntok, tapos kinuha yung cellphone. So, that the person is guilty for robbery because the property was taken through violence or intimidation, not simplify stolen. This part focuses on crimes against property, particularly the crime of theft. Definition of theft. Theft is the unlawful taking of another person's property with intent to gain without the use of force, intimidation, or violence, and without the consent of the owner. The crime of theft is committed when the following elements are present. There is taking of personal property belonging to another. The taking is done without the owner's consent. There is intent to gain on the part of the offender. The taking is done without force, intimidation, or violence. Example of that. Si Ana ay nasa isang kainan at napansin niyang may naiwang pitaka sa katabing mesa na hindi kanya. Nang walang sinasabing kahit na sino, tahimik niyang kinuha ang pitaka at itinago sa kanyang bag. Ang layunin niya ay kunin ang pera at ibang gamit na nasa loob nito para sa sarili niyang kapakanan. Walang ginamit na puwersa sa pananakot o karahasan sa pagkuha. Gayunpaman, dahil ang pagkuha ay walang pahintulot ng may-ari at may layunin na makinabang, ang gawang ito ay tinuturing na pagnanakaw o theft. Theft is a crime against property that focuses on the unlawful taking of another person's belongings, even without violence or force, taking something that does not belong to you and intending the benefit from it's already punishable by law. Qualified theft. Theft becomes qualified when committed under circumstances of trust
violation, value or type or of property or during special occasions and calamities. So, halimbawa, nagkaroon ng sunog sa isang lugar, pumasok ka sa isang bahay, tapos may ginawa kang gamit na hindi naman sa'yo, tapos ang dahilan mo is wala na yung may-ari or sunog na yung bahay, so qualified pa rin yun or pasok pa rin yun sa pagnanakaw kasi hindi naman sa'yo yung gamit na kinuha mo. So liable ka pa rin sa or qualified bilang isang thief. Halimbawa naman is pinagkakatiwalaan ka ng isang tao, tapos sa pinagkatiwalaan ka ng isang tao sa isang gamit, tapos bigla mong binenta. So pagnanakaw pa rin yun kasi pininta mo yung isang pag-aari or isang bagay na hindi naman sa'yo.